ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga ikalamay adlaw ka nato tanan. Oh, welcome diri sa atong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta mo tanan diha. No? Anyways, mga igala, adlaw na kita karong sa mga lawa karon. Adlaw na kita karong Miyerkules mga igala na, Miyerkules. Webes. No, 13 pizza 13 na bulan sa Nobyembre mga igala no to 2025. Pila na lang kagahapon, 49 days to go na lang mga igala bago ang 2026 mga igala no. So gaya po mo. Gaya mag 2026 ay gusto na ako magbago. Charing. Dito mga katambayan eh. Anyways no, una ta magbago mga igala og tuig mga igala no. Bago sa nato to sarili siguro. Kumusta man tayo yung mga kuno yung ipang-promise na mag-diet nako? No, or magtipid na ko sa 2025. Nadayon ba to? Or basic ko lang to. More to no. Kanang usual so to. First page 1 of 365. Di na ko magyamon. Di na ko magkata. Wag yung matuman yun. Di ko tipid na ko. Oh, nagtipid yun. Nagtipid sa kaon. Pero wala sa parcel. Ay, bitaw. Anyways, mga katambayan. No? Gahapon adlaw mga kanano giablihan na ang BIMP or Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Senior Officials Meeting mga gala. Kanasa nagtagbo no ang upat ka naso dinis Davao City mga igala no. So actually mga igala in 1994, ang birthplace sa BIMP yaga is Davao City. Oh, 1994. So, pila katuoy ko ana. 6 years old, no? Ano di? Oh, 6 years old. Ano do? 1989, 1991, 92, 93. 6 years old lagi ko ana lagi. 6 years old ko ana nga kadto kinder pa ko ana nga natawo ko aning agi pagkatao ang BIMP yaga may kala no.
So mo to no, gi-open kagahapon. So ang nagrepresent kagahapon kay Secretary Leo Magno mga higala no, isip the senior officials na signatory mga higala sa BIMP Yaga is ang Executive Director sa Mindanao Development Authority na si Undersecretary Janet Lopez mga higala. So una ta magilusonan mga higala atong paminawan mga higala na ang nahimo ni ang pamahayag no, atol sa pag-abli sa kuano pag-abli sa BIMP Iaga Senior Officials Meeting diri sa Davao City. Paminaw na to. Umaga po, good morning, esteemed delegates and development partners present today. On behalf of the government of the Republic of the Philippines, I am deeply honored to welcome all of you to Davao City for the BIMP Iaga Senior Officials Meeting. Salamat datang to all. It is truly a pleasure to see all of you gathered once again here in the heart of Mindanao, a region that stands as symbol of the vision and the spirit of the BIMP Iaga, cross-border cooperation, shared prosperity, and people-centered development. As we convene today, allow me to take this opportunity to extend our warmest appreciation to Malaysia, our outgoing chair of the Senior Officials Meeting, for her steadfast leadership and commitment over the past term. Under Malaysia's able chairmanship, BIMP Iaga made meaningful strides in advancing our sub-regional priorities, from enhancing physical and digital connectivity, strengthening food security, promoting sustainable tourism, and deepening collaboration in trade and investments. Malaysia's leadership has provided us with a strong foundation on which we can continue to build. Now, as the Philippines takes on the chairmanship of the Senior Officials Meeting, we do so with a deep sense of responsibility and at the same time optimism. Our focus will be to sustain the momentum of our cooperation and ensure that the BIMP Iaga remains responsive and ensures that our initiatives enjoys everybody's cooperation and remains relevant to our evolving challenges and opportunities of our time. From disaster response, climate resilience, as we remember at this very moment, the communities affected by the recent typhoons and disasters, to energy transition, to digital transformation, and inclusive economic recovery. We envision a sub-region that is not only interconnected by infrastructure, but also bound by trust, shared values, and a collective commitment to improving the lives of our people. It is also deeply meaningful that we gather here once again in Davao City, the birthplace of the BIMP Iaga Cooperation, which was established more than 3 decades ago. Dito po ipinanganak at dito po unang ginanap ang pinakaunang BIMP Iaga Senior Officials and Ministers Meeting in Davao City in 1994. As we return to where this partnership first took root, we are reminded of its enduring essence, that through collaboration and solidarity, our geographically diverse, yet economically complementary areas can grow and prosper together as one dynamic sub-region. So colleagues, friends, the tasks ahead are significant, but our shared determination is even greater. Let us approach our discussions today with openness, creativity, and a renewed sense of partnership. Together, let us continue to make BIMP Iaga a living model of regional cooperation that delivers tangible benefits for our communities. Once again, thank you, terima kasih, and I wish all of us a very productive and fruitful meeting. So mga tumahay ka na no, ang pahayag ni the Undersecretary Jan Lopez and Executive Director sa Mindanao Development Authority mga katambayan no. So mo to no, moro to yung giingon no with regards sa to
steadfast na kuno yang i-sustain ang mga gains no nga kuan no momentum sa development din sa BIMP Yaga region mga higala no or sub-region no yang kuno i-maintain na nato diri no kay last year ang Malaysia man ang nahimong kuan ang nahimong unsa ni nahimong chairman karon kita na mo po ang chairman no so moto i-sustain tong mga kuan no in terms of infrastructure digital connectivity o uban pa no so mo gina ilahang butis-butan may no for how many days 3 days siguro no 3 days kaya 15 man sila. So anyways mga higala ang gaganiha padayon ang ilang mga meetings no pero ugma mga higala ang approval kay ugma mga mga kuan sa senior officials gud mga higala a ministerial meeting ugma dito sa Island Garden City of Samal mga higala. But anyways mga higala una tabo kuan no mo kalimot ko una tabo kon mga higala no ato na sa unsa ba mga initial nga gipag-meetingan no actually ugma mga higala no makadto tana no pero siguro Lunes na siguro nato na mapadungog din sa inyo mga higala no ang mga nahisgutan sa ministerial meeting o mahisgutan sa ministerial meeting na pero anyways mga higala ato nang paminano ang initial na mga nasabutan kagahapong adlaw no sa maong kwan. Una kaniya sa usapang agrikultura na isigutan na tutong halal no. So karon may gala atong paminawan mga higala no ang kaning kwan usa tong mga naisgutan sa kwan no initial nga naisgutan sa pag-abli kagahapon mga higala. Paminawan atong mga higala no ang ang Executive Director sa Mindanao Development Authority mga higala na si Undersecretary Janet Lopez mga higala. Paminaw na to. So for this morning, we heard the report of the transport cluster. For the transport cluster, there's been progress in terms of connectivity among the different member countries. From our end, I'd like to highlight that from our end, there's going to be a task force that will be created between Indonesia and the Philippines to look into viability and look into the renegotiations of the Davao-Manado route, but this time expanding it because the ASEAN report earlier said that the enhanced transport framework agreement at the ASEAN level has already been approved last October. That means we can already benefit from the unlimited point-to-point destination and pick-up points in terms of airline operations. So with that, we would aligning with that ASEAN framework, we are now looking at expanding. Maybe we can pick up the discussions kanina, we can pick up from Cebu and Davao and then onwards to Manado and then Bali and then maybe onwards as well. So that's for the transport. For the other presentations earlier, we have the ICT. This is a very dynamic cluster. The ICT working group presented a lot of private sector initiatives that support MSME applications, AI enhanced, even Earth observation technology for cross-border cooperation. Ibig sabihin, private sector to private sector now, they have their signing of projects, providing access to satellite technology to support business-related applications for our micro, small, medium enterprises in the BIMP IAGA. There was also a discussion on creating the halal task force or a working group kasi ito yung very, very prominent ngayon sa discussion of the industries. And they have reported several exchanges already of private sector. And that's going to be expanded some more in this afternoon's discussion. Pinag-usapan din kanina yung tungkol sa the need to already expand the tourism circuits. So, hindi lang destinations within Mindanao and Palawan, it will now be covering. So, meron silang circuit na ilalabas, pinopropose, no, na iikot. So, it will be
some destinations in Brunei, for example, in Indonesia, in Malaysia, and in Mindanao and Palawan on the part of the Philippines. For CIQS naman, ito yung ating facilitating trade exchanges between point-to-point or destinations within the BIMP IAGA. They're coming up with a harmonized. But we know at the ASEAN level, there's already this agreement to harmonize the rules, regulations, and policies to facilitate trading within ASEAN member countries. Dito in BIMP IAGA, we are offering it and parang moving forward, becoming the pilot, the test bed for the CIQS harmonization of policies, rules, and regulations. But as a pilot, we're looking at point-to-point muna sa mga existing na trade links. There were many more, but I'd like to stop at that point muna. In infra, trade, and tourism. Sa infrastructure, we have this what we call the PIPs. Maybe we can share the list of the priority infrastructure projects within the BIMP IAGA. We are envisioning a seamless and a borderless intermodal transport network system within the BIMP IAGA. But if you look at the roadmap towards getting there, the interconnectivity to support our trading, tourism, exchange of people, goods, and services, before we get there, we have to have parang naka-phases siya. Phase 1, Phase 2, Phase 3. So we have right now sa initial stage, we are developing the priority infrastructure to connect. Kaya we have in Tawi-Tawi, if you recall, we have the ADB Finance, roads and bridges connectivity, part of our corridor infrastructure, the Zamboanga Airport discussion, the Davao Airport, Gensan on the part of the Philippines. On the part of Malaysia, meron din silang infrastructure na naka-enlist doon. All of this, if you look at it, the list, all of these are geared towards talagang gagawin yung intermodal transport network system within the BIMP IAGA. So far dyan po nakatuon yung mga individual sectoral projects. Okay, ma'am, last question, sorry. Curious lang po, since Philippines is the chairman for this round, ma'am, how does the rotating chairmanship influence the sub-region strategic priorities? Malaking bagay because that gives a chance for every member country in terms of the rotation to take on the initiatives or leadership in terms of pushing for the sub-regional agenda, and also because other than the joint or the complementary resources and complementarity of our investment opportunities within the BIMP IAGA, we also acknowledge the unique advantage of having each member country take turns in leading the conversations in the sub-regional cooperation. So mga tumahigal, ang pahayag ni Undersecretary Janet Lopez, mga higal, in terms sa katungkuan, connectivity, katulad naman ni share ko ang connectivity gid mga higal, so importante gid ang connectivity mga higal, within not just BIMP IAGA but also the whole ASEAN nation, ASEAN group mga higal, kay syempre mo na isa sa mga nga mas mo kusog ang ato ang turismo diri sa nasod mga higal, so kinahanglan nagitay dapat buhaton mga higal, nga para makuha ng connectivity. Actually, mga higala, daghan na mga connectivity supposedly, pero mo na ang problema mo guna to good is ang pangapasahero kasi madto dito, di ba? Kini na gani ato turismo dire sa Pilipinas, sa local tourism gani ang Pilipinas, mga higala, kay mas mahal palagi daw ang airlines. Pero ang problema mo na dili man po siguro ang kay tungod mahal, ang kanato is ang foot traffic mga higala sa pag-adto sa lugar. Di ba? Kung kuha na sila mga higala, mo barato man gid, kung daghan lang gid siguro og kanang mga pasahero mga higala, pero amot lang kay di mo po kung daghan mo po nagalaag pod. Di ba? Daghan po nagalaag sa ubang lugar pod. Pero lagi okay man po na makuha na to ng ang connectivity within ASEAN region mga higala, kay tungod makatut sa laing nasod, tanawa karon ng Vietnam mga higala, grabe ka booming ilahang kwan, grabe ka booming ang ilahang ilahang turismo,
O Vietnam gid ang grabe kakuan karon na alasan na nila nakuha na ginapsan nila ang Thailand mga higala. No? Tapos na lagi mga travel agents karon mga higala, dili siya commercial, chartered siya. Chartered ba? From I think from Davao to Ho Chi Minh ba or sa kuan Ho Chi Minh or Hanoi. O di ba? Muna sila may anang mga package, so why not kita pod kaya no makaingon. Pero una sa ato mga issue sa connectivity mga higala. No, kay daghan bayag ka ng kuan mga higala. Daghan gusto ta mo improve ato ekonomiya mga higala. So dapat unahon sa nato ang ato ang turismo po diri sa Davao, sa tibok Pilipinas mga higala no. Para love the Philippines. Love the Philippines. Anyways mga higala, balik kita man sa importante pahinumdom niya ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong palagupan sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala no. Kaganiha mga higala sa itong ulang hugna ato nahisgutan katong connectivity no. Connectivity no tapos i-relate na nato sa tourism mga higala no. Okay, kabalo naman kita mga higala nga mo gini atong isa sa mga kuno nga para mas modaghan no og for me mo barato ang ato ang mga airfares mga katambayan no pero mo lagi ni mga higala no kinahanglan kita nga mo kuan gid no mo unsa ni mo maghimo og mga kuan no mga usa ba nga mga activities mga higala mga pakulo no para managhan ang mga muani dili sa tuwa sa nasod mga higala no para mag-travel no kay isod mo kayo kung ano lang ta perminti niya malugi mo po ng mga airlines pod no well business is business mo na ginaingon nato perminti mo na balik-balikon kung gini-perminti mga higala hisgot mga higala it's because no it concerns about our economy mga not just our economy mga higala but also the livelihood of our well, part siya sa economy ang kuan mga higala livelihood sa to mga gagmay nga mga negosyante no atong mga kuan no so kung daghan kay issue nga ning lagapak na ato ang turismo dinhi ang Bohol gamay na lang kay nagaadto no mas gina-prefer pa sa laing kuan actually mga higala daghan kung mga kaila nga naga-travel na dito na sila sa Vietnam although naman gihapon gwapong ng Boracay mga higala no gwapo paghihapon ang Siargao no gwapo paghihapon ang minute paghihapon ang ubang mga lugar nato din sa Pilipinas mga higala but the problem no sa una sa mindset nun mag na-set na yung lang kuan nilang huna-huna na-set lang una nga kung ana man ako mag-Vietnam mag-Taiwan na lang ko o magkuan na lang ko magkuan na lang jud ko mag unsa ni asayon dool mag-Thailand na lang ko kay napay kuan napay direct flight Davao to Don Mueang sa to Don Mueang Airport may dito na lang ko no ay mahal man mahal gyud ang Singapore ay kung sa no pero tapo tay direct flight sa Singapore pod mga higala mo nang kuan no pero wala gyud no ato gyud ang kunon gyud ato ang sao ni ato dapat ang kunon ba kanang tan-aw na siya nga aspect pod no paunsa na siya makuan anyways mga higala alang sa kuno kuhaon na to balikon na to ni pamina may higala no ang kuan sa tourism sector mga higala pinaagi sa mga Davao pinaagi sa mga travel agencies mga higala no anyways mga higala paminaw na to mga higala no ang nahimong pahayag no ni sa kuan no presidente sa Davao Travel Agency Association mga higala no nga si Sir Gian kagiyat mga higala no aron nga mas masabtan nato ni kung saan yung mga ipangyaw-yaw din mga higala although hindi naman siya nidaghan ang mga turismo pero ang kon mo ang problema mo daw anagod no kay ang backload ba na pabalik daghan ba kung mo ni sila og Davao daghan ba og pa exit og Davao mo na ang ilang concern kung kuan lang gikan kuan ba ano ba madto ka og Vietnam tayo na direct flight Vietnam kung pagbukan pabalik mag Davao na ba sila makuha gihapon mo na lang concern so anyways mga higala paminaw nato nga pahayag mga higala no ni Sir Gian kagiyat mga higala no ang presidente sa Davao Travel Agency Association mga higala paminaw na to Okay.
Yeah, nag-increase karon tuiga. Well, because there are a lot of destinations, domestic and international, to choose from, unlike the previous years, right? Now, for example, sa outgoing, of course, the most famous for the Baweños are still Japan. Next to it is Europe already. And then after that, Vietnam, like Hanoi, Sapa. Vietnam is a very untapped market, and Vietnam knows that they have everything. That's why they are developing other destinations para at least kung nagsawa na ang tao sa Danang, nagsawa na ang tao sa Hanoi, they still have something to offer. So yeah, because of that, daghan kaayo tag mapilian nga destinations, and we have Cebu Pacific's direct flights to DMK for Bangkok and for Hong Kong. So, nami mga nami mga packages nga exit Davao going to these destinations, and it's always full, no? And naay mga schedules nga twice a month, mularga, groups of Davaoenos, puno gid siya. So, yeah, I hope in the coming months or years, mapun-an pod ang mga international flights exiting Davao. And to invite these foreign airlines to fly exit Davao, dili lang manggod na para sa makagawas ta, but always remember na dapat naapod tayo something to offer. So that is the assignment of the private sector. Right? So, kato. Nabo ko mga nabasa, no? Some operators or agents, doon na po hihimo ng mga chartered flights ba, like VietJet ba? Okay. Yeah, a good question, Ayan. Because naggawa sa Facebook recently na very excited ang taga Davao because VietJet is coming. Yeah. Relax. VietJet is coming. They will be flying direct Davao to Danang. So we would just like to clarify that this is not a commercial flight. This is This is a chartered flight. They will fly 3 times this December. One of the big operators whose market is Philippines good. So he started VietJet chartered flights exit Manila, exit Davao, exit Cebu. And then this December is exit Davao. And inaani ka grabe ang Davaoenos kung mo travel, especially when it's direct Davao, exit Davao, puno na ang tulo ka schedule. But to clarify, this is not a commercial. This is not online. Mao na ang term na mo. It's not online, it's chartered. However, probably it was a good load kasi VietJet will fly commercially na sa Manila for Manila going to Vietnam. This is really true. The airline already reached out sa mga agents nga, we are coming, we are here. And then daghan kayong mga new airlines nga selling Vietnam. That's why before mapalong ang FAD sa Vietnam, I invite everyone na visit your nearest friendly neighborhood travel agent and ask about Vietnam and other destinations. It's a good sign for us also, no? Makita nila nga na yung market sa Davao. Yeah. There's a possibility for them to create a connectivity. Kaya it's only 1 month, December, pero puno na ang tulo ka-schedule. Okay. That's why you listen, private sector, sometimes manggod, negosyante manggod at the end of the day ang airline. So when they come here, naa sila yung market pagawas. But remember, pasulod po dapat naapod sila yung load. Now, you have to think as early as now, kung we expect airlines from Vietnam to fly
Davao, na how can we sell Davao to the Vietnamese, right? So I hope in ANA, if we start thinking about that, then probably in the near future, swerte na kayo ta dire, and in preparation of, the airport's improvement, para dili pud ta makuan, at least ma-utilize og maayo, ma-utilize og maayo ang kabaguhan sa ato ang airport. It's not only enough to say Davao is safe, yeah, but when I arrive, it's safe indeed because there's nothing to do. So we should create new and exciting mga activities Products. and destinations. That's diri a sa challenge ato. for us. Yeah, challenge na sa ato para reciprocal ang loads, no? So, yeah. Daghan kayong mga reklamo karon no kay mas daghan pa og mga nag-add to abroad, no? It's because kung matudod sila sa laing destination sa Philippines, pareha lang daw ang presyo sa mga plane tickets. Mali. Mas mahal. Mas mahal gyapon. Mas mahal. I'll give you an example. Your Boracay 3-star, 4-star hotel, how much compared to 5-star hotel in Bangkok? I mean, right? Number two, your day-to-day expenses. Cheaper gyapon abroad. Kana gani. Okay man unta, a lot of people would really want to explore the Philippines, especially now kani nagasikat karon Kalibo, Iloilo, kani nga side dire, Guimaras kana. The golden route of usa ba na siya nga province. So gusto po na nila i-visit And then Siquijor is nindot ka nakaayo karon. Pero lagi your accommodation is not proportional sa rate. So, naku kayo ang rate, but ang accommodation is mubo kayo nga grade. So, that is why people tend to go abroad sometimes comparing your airfare for Davao to Manila it's more expensive than going from Davao to Taipei. Davao to, like Ian mentioned earlier, Davao to Thailand, mas barato pa. So, yeah. Sometimes because of those factors, that is why mapagbilinan yun ang Pilipinas sa tourist, both foreign and local. So mali ang perception sir na kung ano mas mahal pa ang Pilipinas, ang plane ticket sa Pilipinas compared sa abroad if they want to visit. Yes, exactly. Mas mahal yun ang But mas mahal gihapon syempre ang exit kanang abroad ka. Because ang adtuan nimo is let's say Japan. Adtuan nimo let's say Europa. Syempre higher gid siya. Pero ma-compare na nimo ang Davao to Manila nga round trip, sometimes it goes as high as 13, 14, 15,000 nga round trip. Mapapasahin na nimo padulong og Hong Kong. mo gani. Di ba, no? So, yeah, that's it. Because of the airlines mong good karon, they tend to give their inventories sa ilang mga international flights. So, ang mabili na lang yun sa atua is premium seats na lang yun. Mao nang mahal siya. Kay remember, in one aircraft, ang naga-sharing ana is the stations of that particular airline all over kung asa sila. Let's say Cebu Pacific, tanang network sa Cebu Pacific, kung sabay-sabay na mo availability of Davao Manila on the same time. So kung saan mo pag-distribute sa inventory sa aircraft. That is the reason why mahal atong pamasahe, barato atong pamasahe, so mauna siya. So, factor ang concern ang plate. Pero sa imo ang tanong sir, as president sa Davao Travel Association, unsa ang dapat buhaton anino for us na murag kay murag dili man nato nga mapaubos nato ang airfare. So unsa kaya ang dapat nga buhaton for this?
Well, I mean, diha na lang gyud kakutob not unless there are new airlines coming in to service the destinations nga dali mapuno. Just like for example, sa November onwards, AirAsia will be getting some of the shares of the two airlines flying in and out of Cebu, for example. So let's say ibalik na po ni AirAsia, for example, ang Davao to Manila. So mabawasan na po nila itong mga loads sa both Cebu Pacific and PAL. So diha, medyo siguro ma-normalize na siya balik just like before. So, pero karon only Cebu Pacific has the most number of aircraft compared to the flag carrier. That is why Setpak now has the power to, okay, let's say Davao to DMK, check natin yan. And it's doing good, right? Davao Hong Kong, it's doing good. Because marami silang extra aircraft. So yeah, maraming factors, and we understand that because sometimes we see the loads of other countries nga it doesn't necessarily mean nga dool it's cheap. It means na if it's in demand, regardless if it's 3 hours flight, 4 hours flight, or 1 hour flight, pag it's in demand, it's really high. So we're just hoping for more competition. Yes, that's how it is. We hope for, para ma-normalize, not go down, but normalize. When I say normalize, karon manggod, in a span of hours lang, the jump of the fares are ridiculous, right? It starts with 3,000 in the morning. 5,000 na. Not even 5,000. It's sometimes 8,000, 9,000 one way. Because of that, dali mapuno ang aircraft. Mao na siya. So mao to mga higala, no, ang pahayag ni Sir Gian Akagiat mga higala, no, ang presidente sa Davao Travel Agency Association mga higala, no. So ato lagi dapat gid ato ang ang pagpakusog sa turismo mga guys, not just the government's concern, no, it's also a concern of private sector mo na may kalang masindot yun nga ang mga private sector pud no makitinabang. Actually diri sa ato sa Davao City mga gala, grabe ka active ang ato mga private sectors, no, in terms sa pagkuan sa mga ilang collaboration, no, for example there's Davao City lang with their collaboration with the Davao City local government and even sa Department of Tourism. Dahil na ginapakusgan karon, no, mo na karon may gala nga na kuno to ang gains may gala nga daghan na mga naga-check-in sa mga hotels and resorts din sa Davao region mga gala. For example, Eden Nature Park, Park Inn Hotel, sa baba na Discovery Samal, sa baba na nga mga other hotels mga gala sa Davao region mga gala, no, nga naka-benefit jud mga higala sa pagbalik sa paglagsik sa tuang turismo din sa Dakuan mga higala. Although, daghang kitag mga kuan din mga higala, tay mga inland resorts, no, ang Davao region mga higala is from islands to highlands baya, no. So mo na mga kuan, no, hopefully, no, daghan pag mga activities mga higala napabeta diri sa Davao region mga higala. Ta ginatawag po nato nga unsa to katong kuan cacao, mura sa cacao and coffee crawl mga higala ba, ang kuan ito is cacao and coffee tour. O napataan ang mga higala nga mga kuan activities mga higala, no, kay nakita man gud dito sa kuan gud mga higala sa isa ka travel agency operator mga higala dito sa travel and tour operator sa kuan mga higala, no, dito sa Japan, no, nga giganahan sila sa mga kapayog si Kuwate diri sa Davao o tsokolate o tabliya. Mo to nga gisuggest nila, actually gikan ni sa private sector gisuggest nila nga why not maghimo tayo ani nga migun ani nga package which is gi-approve ni DOT, no, NCDA, no, boost pud ni for our farmers, no, nga nana sila other kanang ginatawag nato nga kung kato mga dagko nga farms, so nasa other value adding para ani,
'di ba, nga mga commodity. Di ba? So mas nindot gid mga higala no nga nagitay may ani ba nga mga sige incorporate na to with the community, di ba? O napatay Davao Adventure Challenge. O mao nang ginapan sa tuwa sa Davao region mga higala, Davao Adventure Challenge, no? Tapos so sa pa ba? Basta daghan pa tag mga kuan dining mga higala no nga mga kuan sa turismo mga higala nga pwede na to ibaligya. Tabang lang ta mga higala no, mga word of mouth lang pud ta ba, no? Or kanang mga simple lang nga post sa kuan bahalag dili gud tong mga sikat gud na mga vloggers ug mga higala or mga unsa ni kay pag makita na sa mga ordinary atong mga citizen nga wala kay following mga higala, makita na sa mga vloggers antuan man na nila, no? Kay content man na. So mo na mga higala no. Daghan kita dapat og mga activities gid mga higala para daghan tag mainganyo nga one diri sa Davao City. Or Davao City or this Davao City, tibok Pilipinas at mga tourist destination to sa Pilipinas, daghang mo adto. Nanglan, no? Experience na to and love the Philippines. Anyways, mga higala, wala tayo kong oras ang anas ni Bok Persa sa Diario sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala ko yung nakawala, Armando Fenikita. Alam sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sa daghang salamat o mayang adlaw ka na to tanan.